Isang pa rin ng mga programa ng Tambuyog ay batay sa konteksto nito ng kahirapan na kinalalagyan ng coastal communities at ng mga mangingisda. Ang isang dahilan ng kahirapan ay ang kawalan ng implementasyon ng mga batas. Ito ay tumutungo sa isang kalagayan na lahat ay gumagamit ng pangisdaan. Kaya ang pamamahala sa maliliit na mangingisda, ito ay ang pag-angkin ng karapatan ng maliliit na mangingisda sa kanilang resources o sa kanilang fishing ground. Sa proseso, ito ay pag-facilitate ng mga grupo ng mga mangingisda, paano sila palakasin ang kanilang kapasidad sa pakikipagharap sa mga ibang institusyon sa pangisdaan katulad ng local government units. Sa Kalatagan, halimbawa, ay sa pamamagitan ng People's Organization ng Samaka at ng Municipal Pharmacies at LGUs, sila ay nag-uusap-usap at sa pamamagitan ng pagbubuo ng resource management plan ay nagkakaroon ng engagement yung mga players para mapag-usapan paano nga pamamahalaan ang kanilang pangisdaan. Team 3, Team 1. Sa ngayon, ang pangunahin ng problema yung sa commercial fishing boat. Dahil napasok yung gaya ng nanggagaling sa Mindoro, mga taga-Mansalay, pag panahon ng Tagalunggong, yung mga buwan ng March, hanggang July to August na yan, andyan sila. Itong ang last March, may hinuli kami 2 commercial fishing boat, yung sa Basnig. Akalaan mo huli noon, nasa mahigitatan 300 banyera. Maliliit na galunggong, juvenile pa yun. So malaking epekto yun sa mga isda kung mahuhuli na kagad ng gano'ng kaliliit. Marami silang humuli kung saan nagiging epekto yun doon sa maliliit. Kapag nahuli na nila, anong mahuhuli ng maliliit? Di wala. Ang pakinabang lang ay yung sa malalaki. Sabi nga itong dagat po ay alam nating para sa lahat. Pero sabi nga, tayo ang nagmamay-ari nito pero kailangan nating maglagay ng batas na magpapatupad para sa regulation. Inire-regulate lang natin para hindi naman naaabuso. Yung open access. Yung walang pakundangang pagpasok pa rin ng commercial fishing boat sa municipal waters ay nagbubunga ito ng pagliit ng huli mismo ng mga mangingisda na rehistrado sa bayan ng Kalatagan. Yung M-Pharmacy ay bago pa noong 2006. Naisip ng council magbuo ng isang coastal resource management plan. Main objective ay yung ma-regulate ang paggamit ng pangisdaan. Hindi na pinahihintulutan yung malalaking pamalakaya dito sa pang-municipal na katubigan dahil sila ay mayroong kakayahang mamalakaya sa open sea. Yung mula sa tent papasok para yan sa maliliit na mangingisda. Nakikipag-collaborate kami sa lokal na pamahalaan. At kapag nalaman namin o nakita namin yung kanilang pulisiya, kami sa samahan, pinag-uusapan namin na ito pala yung dapat nating gawin, tayo pala ay kaparte. Doon sa mga gawain na ito, dapat magkaisa tayo dahil tayo yung unang makikinabang. Mahalaga yung partisipasyon ng mga maliliit na mangingisda sa pagkuplano ng Coastal Resource Management Plan.
dahil dito ay naisusulong mismo ng mga mangingisda ang kanyang interes. Mismong sila ang nagpaplano, kaya sa pagdating sa implementasyon, madali na ang pagsasakatuparan ng nakasaad sa plano. So napapagsama-sama namin ngayon at yung lahat ng mga binubuo namin mga plano yung hindi lalo ng mga usapin sa mga pangisdaan, doon namin nabubuksan lahat ng mga bawat bayan. Yung mga lalo na sa mga pagpapatupad, hinggil sa law enforcement. Pagka sila mismo ang involved, mas alam nila kung ano ang magiging problema nila at kung ano din ang tamang solusyon para dito. Sa pagbubuo ng Coastal Resource Management Plan ay naiaangat mismo ng mga mangingisda ang kanilang karapatan sa tunay na pamamahala ng recurso. So yung pangangalaga ng coastal ng marine resources, isa yun sa ginagawa namin dahil mahalaga din diyan yung pangalagaan yung sa environment. Magandang pagsisikap yung sinimulang pag-regulate sa paggamit o panghuhuli ng isda sa kalatagan. Pero ito ay hindi sasapat ang pagtugon sa isang bahagi lamang ng napakalaking usapin. Dapat nabigyan din ng pansin ay ang iba pang dahilan ng pagkasira at pagkakaroon ng malalang kalagayan ng pangisdaan, katulad ng commercialization ng mga coastal areas. Dapat ito, anumang plano ay ma-incorporate sa plano para maging sustainable yung paggamit ng pangisdaan. Ang malaking aral natin dito ay huwag matakot ang malilit na mangingisda makitungo sa mga iba't ibang grupo dahil may isang wala ang mga ito. Ang kaalaman, ang impormasyon ng pangisdaan sa municipal na karagatan. Walang ibang nakakaalam niyan kundi ang maliliit na mangingisda. Bahagi rin ng aming programa ay ang intervention sa Tanyon Strait. Ito ay sa pagitan ng Negros at ng Cebu, sa pamamagitan ng aming Cibis Army School. Naihanda ang mga leader ng Tanyon Strait para harapin ang mga iba't ibang issues na nagaganap sa Tanyon Strait. Negros and Cebu is just 28 kilometers distance. So with that distance, Tanyon Strait is basically a municipal water. So kailangan talagang i-manage siya sa lahat ng mga municipalities. So nakita namin doon na in terms of managing the municipal water, kailangan talaga na i-capacitate ang mga municipal fishers along Tanyon. So, nabuo yung konsepto sa Fisher Folk School. Sinasabihan ko lahat ng nakakilala ko sa dagat, mga kasamahan, sinasabihan ko sila nga hindi ito magdadala ng maganda nga idulot sa atin. Sana i-explicar ko ano yung mga posible nga madamage sa karagatan natin. Kung pwede, hindi natin patuloyin yung well drilling. Explain lang, nagawa kami ng house to house na sana ba nga magpakabana sila. I-invite namin sila na magawa ng mga petition para hindi matuloy. Ang laking tulong nagawa sa akin as a Fisher Folk School kasi naisip ko nga sana protektahan yung interest namin at saka yung ecologic sa karagatan. So, muna na akong experience nga mas maayo gud nga doon na kay organisasyon. Maka-voice out ka sa atong tingog panahon ba sa kanang doon na mga dagkong isyu nga atong sakbangon, doon na tay
bisan sa atong pagkagamay, kung daghan ta, organisado ta, murag ma-aksyon sa sila og makuan sa sila ba, murag mahadlok sa sila jutay ra noon. So una akong kaimportante ng hibawan ang pagpalambo sa maong kinaiyahan. So ang mga bakaw dakog ikatabang sa amo adinhi sa maong barangay kay diha nagpuyo ang mga kinhason, isda. So dili na bitaw siya sa ngana ng kulang. So murag punahimo siya nga daghan siya kagamitan. Nakita na mo gud pagsugod, so kanang murag laylo lang bitaw ang mga tao siging pamutol sa mangrove cutting, din wala bitaw na sabti. So din ako usa na procedure gyud nga ni-active sa maong kalihukan kay ang panglantaw man gud nato dili gyud diha bitaw nga pag-apil nimo. Participated in the integrated coastal resource management project, training of trainers and updating on participatory coastal resource management. On September 7 to 11 at Padyan, Cebu, given this 11th day of September 2009 at Padyan, Cebu. So nakita sa kababayan nga mas daghan ang malihok. So ang aktibo siguro sa ako lang panglantaw ron as babae kay mas ang babae dali kayong maka-approach sa tao nga kini mo ibuhaton, dali pong maka-explicar nga kini mo hinsakto kini dili kay murag taas og pasensya or pailob sa isig ka tao. Isa na rin sa mga mabibigat na hamon namin, yung commercial fishers. Noon pa man hanggang sa ngayon tuloy-tuloy yung pasok. Kasi yung Badyan, napakaliit lang kasi para sa aming mga mangingisda. So, nang pumasok yung Tansan, yung isang operator ng fish cage, naglagay ng halos mga 40 modules ng fish cages on Badyan Bay. So, kaming mga magdidilis is mawawala na ng pwesto. So, ang ginagawa natin, gumawa tayo ng petition letter. Saka linalagyan na natin ng address to the municipal LGU, then copy furnished to the office of the ombudsman. So, ayon parang nagugulat sila. Ang pinaka-importanteng nangyari, hindi na binigyan ng MLGU ng panibagong permit yung Tansan. So with that capacitation, most of them were able to internalize their rights. So somehow their sense of ownership towards the resources that they are managing has been improved. So they have that already that capacity to engage with the other institutions to really fight for their right. Nga, so maobat na si dili kay lalaki lang diay, so dapat ang babae makahimo sa maong trabahon. Nga kami agresibo nga makatun-an niya parang natay sumbanan sa uban. Nga so maobat na si yung mga kurso ng Fisher Folk School ay malaking naidagdag sa akin dahil parang mas napa-enhance ko ang aking facilitating skills upang mahabagi ko rin sa mga kasama kong mga mangingisda ang aking nalalaman. But still, with the Fisher Folk School program, nakita sa mga leaders natin, kailangan pa nilang continuous support for education. Kasi ilan lang sila, ang mga scholars ng Fisher Folk School is only more or less 40. So, nangangailangan pa silang additional expansion of numbers of fisher folk who will be trained. Siguro mo nang importante gid nga maedukar gid ang mga mananagat kay kung ang tao god walay kahibalo dili man siya ma-active kay unsa kay bawog asa unsay dangatan ini yang gisudlan muna ang mga tao murag pundo na lang gyud siya hunahuna mga dako kayo katabang ang pag-educate o advokasya sa mga tao kay kung wala ko na siya god. With the learnings that we gained, it will provide us that power, the knowledge that we need in our assertion, be it our rights in the family, community, or in the resource utilization. So it is a continuous process. It never ends. Ang lakas ng governance ay nakabatay sa lakas ng people's organization. Kaya hindi dapat bitawan ang pagpapalakas, pagkukonsolida ng mga sama ng maliit na mangingisda
para magampanan nila ang malaking trabaho ng pagbabago doon sa kanilang mga komunidad.